Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. 104 na individual sa Pangasinan inilikas. Relief operations nagpapatuloy. Mga barangay health workers sumailalim sa pagsasanay para sa mas epektibong serbisyo. At libreng gamot, hatid ng Gikonsulta Program katuwang ang Yakap Program ng PhilHealth. Unang ratyada. Malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon ang nakakaranas ng pag-uulan. Dulot yan ng habagat. Sa Pangasinan, may mailang bayan pa rin ang lubog sa baha, kabilang na ang bayan ng Lingayen. Sa kuhang video sa loob ng Pangasinan National High School, kita ang nasa 8 pulgadang lalim ng tubig. Ayon sa pamunuan ng paaralan, lahat ng daanan papasok ng mga classroom ay pinasok ng tubig, dulot ito ng walang patid na ulan na sinabayan pa ng high tide. Nandito tayo ngayon sa may Sinukalan River. Binabantayan din ng Santa Barbara LGU ang lagay ng Sinukalan River, gayon din ang Marusay River sa Calasiao. As of 10:30 AM kasi, sumampa na sa 4.9 feet ang level ng tubig. Ibig sabihin, nasa alarm level na ito at posibleng umapaw. Ilang mga barangay at sitio na rin ang nakararanas ng abot-binting baha. May mga bahay na ring pinasok ng tubig. Patuloy po ang pagbibigay natin ng abiso sa ating mga kababayan. Talagang kapansin-pansin ang bangkiyang pagtaas po ng ating tubig sa ating. Kanselado na rin ang pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan bukas. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, lumalabas na hindi bababa sa 8 mga bayan at lungsod ang apektado ng baha dulot ng habagat. Magmumula pa po nung Sunday, base na rin po doon sa advisory po ng Pag-asa hanggang Monday po. Nasa red rainfall warning po tayo dito sa Pangasinan. Tama po yung sinabi po ninyo, sumabay pa po yung ating high tide. Kaya inasahan po talaga na malaki yung volume na binagsak po nung ating ulan. Hindi sumabay po yung high tide, kaya may mga areas po na binaha po talaga. 36 na pamilya o 104 na individual din ang inilikas mula sa Alaminos City at Bani. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang relief operations sa lugar. Actually, yung ating composite team, yung ating PDRMO rescuers, responders kasama po ang PNP ay nandun po ngayon sa Bani para tumulong sa kanilang preemptive evacuation at relief operation. Nakataas naman ang blue alert status sa buong probinsya. Samantala sa bisa ng Executive Order No. 66 Series of 2012, ipinasakamay ng pamahalang palalawigan sa LGU para sa kanselasyon ng klase. Mas pinalalakas pa ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang serbisyong pangkalusugan hanggang sa antas ng barangay sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa mga barangay health workers. Katunayan, mahigit 250 barangay health workers mula sa mga bayan ng Bugalyon, Lingayen at Binmaley ang matagumpay na nagtapos sa Barangay Health Navigator Micro-Credential Training. Layunin ng naturang programa na higit pang palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga health workers upang mas maging epektibo at mabilis ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa kanilang mga komunidad. Personal na dumalo si Governor Ramon Monmon V. Gico III sa naturang aktibidad. Kinilala niya ang dedikasyon ng mga barangay health workers at nagpasalamat siya sa kanilang mga sakripisyo para sa mga kababayan. Inaasahan daw niyang patuloy niyang magiging katuwang ang mga ito sa pagpapalapit ng dekalidad na serbisyong medikal sa bawat Pangasinense. Sa pamamagitan daw ng mga ganitong pagsasanay at pagbibigay suporta sa mga health frontliners, mas mabilis na makakamit ang pangarap ng gobernador na mas malusog na mga Pangasinense, mas malusog at matatag na Pangasinan. Sa bawat pag-iikot ng Gikonsulta Program ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Monmon Gico III, hindi lamang libreng serbisyo medikal ang kanilang hatid sa mga komunidad. Katuwang kasi ang PhilHealth, inirerehistro nila ang mga residente sa Yakap Konsulta Program. Sa pamamagitan nito, nakakakuha ng libreng serbisyo medikal sa 14 na pampublikong ospital ang mga Pangasinense. Nabibigyan din sila ng libreng gamot kabilang na ang mga para sa maintenance sa mga sakit tulad ng altaperasyon. Patuloy namang ipinagmamalaki ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang naturang programa. Pagtupad daw kasi ito sa pangarap na mas mailapit ang serbisyo medikal sa bawat sulok ng probinsya. Katuparan din daw ito ng pangako ni Governor Gico III na magiging prioridad ang kalusugan ng mga kababayan tungo na rin sa mas malusog na Pangasinan, mas malusog na mga Pangasinense.